Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay ating pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Floki Ino ngayon po March 20 taong 2024. At yan, nandito po tayo sa daily chart time frame ni Floki Ino at nakikita po natin na kasalukuyang binabasag niya ang major support line natin dito sa 30 digits 17508. At base po sa aking analysis ay mukhang tuluyan na po itong mababasag at babagsak po talaga itong presyo ni Floki Ino. Makakaranas po ito ng matinding pagbagsak at posible pong umabot yung kanyang pagbagsak na ito hanggang dito sa sunod na major support line natin dito sa ibaba na 40 digits 4065. Meron po tayong isang minor support line dito sa 30 digits 11032 pero sa tingin ko ay mahina po ito para pigilan niya ang pagbagsak ni Floki Ino. Kaya sa tingin ko ay magkakaroon lamang po siya ng bagyang struggle dito pero sa bandang huli ay mababasag niya ito at dediretso po siya dito sa 40 digits 4065. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, bago po natin ipagpatuloy ang pagti-technical analysis dito kay Floki Ino, ay check po muna natin ang kanilang latest tweet dito sa kanilang official X account. Yan, meron po silang repost dito mula po sa TokenFi. Ayan, Yak DAO to launch on TokenFi Launchpad. Yak DAO, the world's first recreational property DAO, will launch its hype and much anticipated token on TokenFi's decentralized Launchpad on March 28, 2024. Ayan, ang Yak DAO, ayan ay ito po ay magla-launch ng kanilang kauna-unahang recreational property na DAO. Ayan. At yan, ito raw po ay talagang punong-puno ng hype at marami daw pong nakaabang dito sa launching ng Yak DAO. Ayan, ito po ay mailalabas dito sa decentralized launchpad ng TokenFi ngayon pong March 28, 2024. Kaya ayan, balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito kay Floki Ino. At ayan, yung aking analysis po dito ay babagsak po talaga itong market price ni Floki Ino. Kasi ang lakas po ng signal natin dito na nagpapakita po na yung mga bears ay parang galit o punong-puno ng selling pressure na para itulak ang market price ni Floki Ino sa napakababang presyo. Ayan, nakikita po natin na yan, nitong mga nung March 19 ay kapansin-pansin po na lumiit na yung sukat or papaliit na yung sukat ng ating Hall Street indicator at nagko-curve na rin po siya. Nagpapakita po ito ng pagbabago ng kanyang trend. Kaya mula sa pagiging uptrend ay downtrend na po ito. Yung kahapon naman ay lumabas na po yung confirmation natin dito sa ating QQE mode indicator na downtrend na po itong dito tayo downtrend na po tayo dito sa daily chart time frame ni Floki Ino. Kaya yan, malakas po ang selling pressure or yung bears ang may control dito sa market ngayon ni Floki Ino. Kaya yan po ang aking naging basihan kung bakit ko po nasabi na tuloy-tuloy ang pagbagsak ni Floki Ino sa mga susunod na araw. Ayan, kung pag nagpatuloy po na lumalaki yung sukat ng mga nabubuong QQE bars natin dito, ay ayan, talagang babagsak po talaga ang presyo ng Floki Ino hanggang dito sa 40 digits 4065. Ayan, sa mga nag-futures derivative ay maganda pong magbukas ng short entry position dito. Kaya para sa akin ay inaabangan ko po yung breakout niya dito. Kung magkakaroon po tayo ng confirmed breakout dito sa support line natin dito sa 30 digits 17508 ay papasok po ako dito. Magpapasok po ako or magbubukas ako ng short entry position dito. Kasi ayan, mataas po talaga ang posibilidad na babagsak siya hanggang dito sa 40 digits 4065 at ayan, pwede pong malaki ang kitain natin dito kapag sakaling bumagsak siya at umabot hanggang dito. Sa mga nag-i-spot trading naman dyan, ay para sa akin ay nakabili na po ako rito sa 30 digits 15708. At ngayon ay meron po akong nakaabang na mga buy pending order dito sa 30 digits 11032 at dito na rin dito sa 40 digits 4065.
Yan, yun nga lang at medyo mas maliit po yung aking linagay dito na buy pending order dito sa aking 30 digits 11032. At ngayon ay dito po talaga yung medyo malaki yung nakaabang na bibilin ko rito sa 40 digits 4065. Kaya yan, dagdag yan, bumibili po ako para madagdagan yung aking holdings na Fluky Ino. Yan, para sa mga bagong mga gustong mag-invest or mag-uumpisang mag-invest pa lamang dito kay Fluky Ino, ito na po yung chances or opportunity para makapasok dito. Kasi ito na po ay nagbibigay ng opportunity para makabili po tayo sa mababang presyo. Kaya yan, pero wag po tayong all in. Wag po tayong bibili ng all in dito. Kasi kitang-kita po natin dito sa ating analysis dito na babagsak pa ito sa mas mababang presyo. Kaya gaya po ng aking strategy ay bibili po tayo sa kada umaabot po ito sa mga support line. Or kung pag kitang-kita na po natin ay kapag patapos na yung bearish trend or yung downtrend ay ayan, pwede po siguro tayo mag all in dyan. Pero yan, sa ngayon ay nag-uumpisa pa lamang yung kanyang bearish trend. Ibig sabihin ay malaki pa yung kanyang pwedeng ibagsak dito. Kaya pwede na rin yan. Pwede tayong mag all in kapag patapos na yung kanyang bearish trend. Or kapag malapit nang magbago yung kanyang trend direction. Kaya ayan, pero mahirap po talagang timingan yan. Mas maganda po talaga yung magko-cost averaging po tayo. Kaya yan po ang aking technical analysis update sa araw na ito kay Fluky Ino. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.